Bili na ang namatay tungkol sa pagkakaliyo. Sunod 2025, nakita ng mga kating o 10 billion katabi. Nagkano? Pero, nakindahan ni Apple ang padayon na may makiliyo. Tungkol sa nicotine, sa kakemikal na anhaas sa sigarilyo. Pagsunod sa nicotine sa lawas sa tao, napabawas ang utot o dopamine o ang feel na nalalaga. Nalalaman sa pamati. Tungkol ini, ang tao sa ating lawas ang lamig ng pamati gikan sa sigarilyo. Balik-balik, ang tog na maalik. Kung makaalit ang nicotine, susama sa sigarilyo ang sigarilyo. Pero kapag ka, nabisibisa lang ang sigarilyo, makadako. Ang isa na sigarilyo ay buhay 4,000 chemicals. Daghan ini, toxic o makadakot sa lawas o 17 ini, makakanswer. Alunay carbon monoxide na sama sa aso sa paglusyo sa sakyan. Arsenic, hihilo sa kanya. Methane o ang gasolina sa lighter. DDT o sa kagibawan ng insecticide. Formaldehyde o formalin na gamit sa pag-imbal sa usapray o daghang ang uban. Imagine, kung sunod mga butaka sa iyong hawas kada kiki, inuog sa nalilo. Tungkol sa mga daot na mga ingredients, muhina ang baga, maglisod o pinhawa o posibleng magka-cancer. Asap ang tsansa sa heart attack, stroke o aortic aneurysm sa mga manigarilyo. Sa mga mag-ayon, di kayo ninyo ang pagpanggarilyo kaya makaapekto kini sa fertility o ang kapasidad na magkaanak. Posible sa kiling rason, sa miscarriage o pagkapunit sa nilang bata o posibleng masayo ang pagpanganak o ang ginawa o preterm birth. Mataas pa ang sigarilyo sa tsansa ng mga bunta o magka-periodontitis o sakit sa gums o lagos, apektado sa pag-skin o pamali, tungkol kay kasayuhan sa sigarilyo ang paggawas sa wrinkles sa loob. Ano pa ang ubang sakit na makuha sa sigarilyo? Pero di lang kaya nanikarilyo ang anaa sa peligro. Apilusab ang anas iyang palibot. Adunay gitawag na second-hand smoke o third-hand smoke. Second-hand smoke ang asugi ka sa smoker o sa taong nagdahilyo. Bisan kadali ilang may exposure o pagsinghot sa second-hand smoke, pwede na rason ang mga heart attack ng tao. Pwede sabihin na inyong rason sa kalit na pagkamatay sa mga baby o ang itawag na sudden infant death syndrome. Isang masabi na wala na ang smoker, posible ihapon makasimot sa aso sa sigarilyo ng ubang tao. Napilit ang aso dito sa carpet, bungo, furniture, sanina, buhok o mga liwaan. Kini ang itawag na third-hand smoke na delikado usab sama sa second-hand smoke. Busa, ang di makadamay sa uwan. Manigarilyo lamang sa designated smoking area. Pero, mas maayon ang dami na din ang pagpanigarilyo. Arawas ka o natawag sa pag-iwat ninyo. Makapayan o maglisto tungkol sa sigarilyo. Posible na. Sa Dakbayan sa Butuan, ay dunay ordinansa na nagalapit sa mga didilig na buwan kabahin sa sigarilyo o electronic nicotine delivery systems o ENDS. Kami ang SP Ordinance No. 4407-2014 o ang Smoke-Free Ordinance of Butuan City na giaminda pinaagi sa SP Ordinance No. 5598-2018. Tungkol sa ordinansa,
ginili ang pagpanigarilyo o mag-vape sa enclosed o partially enclosed na pampublikong lugar, trabahoan, pampublikong transportasyon, eskwelahan, pasilidad sa gobyerno, establishmentong nagtanyag o pagkaong iinom, lawak na katulad, professional services, entertainment o kalimawan, o mga establishmentong anumang kailangang klase sa barya. Ginag-usap ang pagpanigarilyo o pag-vape sa public playground, sports ground or sports center, simbahan, hospital, terminal, merkado, park, resort, agianan o kilid sa kalsada o dalan, entranceways o waiting area. Mamahimong lamang ang garilyo sa mga aprobadong designated smoking or vaping area. Gigili ang pagbaligya o pagpang-apol-apol o sigarilyo o ends sa eskwelahan, public playground o mga pasilidad na kanunay at tuman sa mga bata, opisina sa DOH o attached agencies ni PULID, hospital o health facility, o sunod sa 100 meters gikan sa mga lugar, pati na sa pasilidad sa gobyerno, establishmentong nagtanyag o pagkakulong reunion, lawak na katulad o entertainment o kalinawan. Labar ng hindi ang pagbaligya o pagpang-apol-apol o sigarilyo o ends sa mga minor de edad. Lakit na ang pagsubok kanila na magamit, mubaligya, musili, muhatod, mupali, o mga hatag o sigarilyo o ends. Bisan pa ang pagbaligya sa minor de edad o mga butang na forma o itsura o sigarilyo o ends, bawal na ubos sa smoke-free ordinance. Ang advertisements o promotional activities ng mga inganyo sa paggamit o sigarilyo o ends hindi sudol sa syudad sa Butuan. Ginitiusap ang pag-display o pagbutang o sigarilyo o ends sa mga open shelves o racks. Kinahanglan na kaputang kini sa container na sarado, single colored o isa lang ang color o dapat di maklaro ang sunod. Gili ang pagbaligya o sigarilyo o ends na wala'y permit gikan sa City Hall. Gili ang tiki-tiki o isa-isa na pagbaligya o sigarilyo o ends. Kung ang pagbaligya din na wala sa original na sundalan o kung wala ang health warning na itakda sa gobyerno. Ayon sa ambulan o street vendors, ginamit kanila ang pagbaligya o sigarilyo o ends. Lakit na sa mga temporaryong stall, kiosk o istasyon. O ginili alam sa opisyalis o trabahante sa LGU1 ang pag-apil sa mga kalibukan na dunay kalamitan sa pag-inganyo sa paggamit o sigarilyo o ends. Kung masaktan na nakalapas sa ordinansa, pinaagi sa pagpanigarilyo sa hindi na lugar, adunay multa na 500 pesos alang sa first offense, 1,000 pesos sa second offense, o 2,500 sa ikatuluto o masunod pa ang mga pagsumpa. Kung makasumpa ka dahil sa pagbaligya o pag-inganyo sa pagpanigarilyo, at may multa na 2,000 pesos alang sa first offense, 3,000 pesos alang sa second offense, o 5,000 pesos sa ikatuluto o masunod pa ang mga pagsumpa. Pwede mamuliska ang mga sigarilyo o ends kung makasumpag sa ordinansa o pwedeng tagtangon ang mga advertising o promotional paraphernalia. Mapahimong usab masuspinde o mabawi ang business permit o license sa establishmento o pampublikong pasayuan.
Kung ang violator di makabayad sa penalty, mapilin mo siya mag-community service. Kung desisyonan sa korte na mapiso. Busa, alam na kaya ng penalty o pagkapiso, maliligo lamang sa designated smoking area. Pero, mas maaaring lumamdaman na yun ang pagpaliligo. Alam bukas ka o ng tao sa paligo-ligo. Okay, nasaktan? Okay, yung nasaktan no. So, dili kaya siya, dili mo butan. Katong nihansang kain niya, manigaligyo kay. Anyways, inyo man ang mani, diba? Dili man amo. Pero, ibutang nato sa lugar, in the sense, para dili ma-expose ang mga tao nga dili manigaligyo. Okay? Kaya nga naman, masagay, iingon sa video, na ay second and third hands mo nga ang risk pariha sa mga nanigaligyo. Okay? So, ma-feel po ay nga mo na kung masakit ang manigaligyo kay, na 4% pariha po di ay sa wala nanigaligyo. Nahanggap lang ang aso. Okay? Right. So, mo di ay ipanghisgan sa gobyerno nga dili, ibutang na to sa lugar. And then, isa po na mga ipanghisgan na sa ikaadumi sa school, among gina hatagad information ato mga estudyante na never din sila mag-sulay o panigaligyo sa either sa conventional na state or sa grade. No? Amo na silang educate ato mga estudyante. Kung namoy mga estudyante po, ato mga anak, ato nang ignon, ngayon na ba ako galing papa, mostly na ba sa akong survey nga manigaligyo ang mga estudyante, asa nila nakuha, mostly ang answer is, ang papa or naa sa household, manigaligyo kay po. Dinasubok sila o pailog sigarilyo and pasindihan daan kay walay puskuro ilang balay. That's why, mag-notice mo sa mga tindahan karon, walay sindi. Kay utahan ko na sila. Kay bawal magpalit og tigi-tigi nga sigarilyo, stick per stick kay based sa akong itanaw nga video, which is na ako sa akong ordinansa, dapat the whole package of cigarette wherein makita nimo ang ganito, mga graphic warning sign. Kay scientific studies, ang pagpanigarilyo yun makakuwas og sakit. Unsay graphic warning sign. Kato ganing liborot ang liog, kita mo na, o na buslot na ang tutunlan because of mga cancer na nabati. Okay? So, ako nang ibalik, dili dapat magpataka o panigarilyo para dili ma-expose. Kay dili man tanan tao sa community manigarilyo kay. Okay, mo nang gusto ipasabot o rasyonale sa atong ipasar na ordinansa sa syudad sa Butuan kay na ay nakaakibat ng mga penalties. Hopefully, walay nadakpan diri. Taga-Butuan na ba ka mga sirs? So, wala ko nadakpan diri. Dapat na ko yan. Dapit ya. Sure yan. Asa una. Oo, tinuod na siya kay naay ga suroy nga mga enforcer. Picturean ka. Pero yung isettle ko yan. Within 3 to 5 days, at tuon yun na mo siya sa city treasurer. Kay kung mapasagdan, i-endorse nila sa city legal, and ang city legal na yung endorse sa Hall of Justice. Within 3 months, saka lang naka-ausumon. So, matinganan lang pa kung tuwag taong NBI, mahita, kaya na may record niya. Ang record, yung violation ra, may nanigarilyo. Diba? Okay, so, ingana ang atong implementation sa anti-smoking sa Butuan, anti-smoking and anti-vaping. Kinsa man ko'y ga-vape dire. Mga anak na po. Oo. Ato pong ignan atong mga bata ha, kay ang
stick kay dili daw na sa uso, ang uso karon ng vape. Daghan na kaayo, and then barato ang juice. Ang juice is mga 100, range of 130 to 140, lain-lain na ang flavor. No? So, but, kung i-compare mo siya sa conventional na stick o sa vape, dako kayo porsyento nga dali ra mamatay kung mag-vape. Why? Ang ibutang anang oil ana sa juice is sticky, ang component is sticky na siya, and then i-inhale man na nimo, i-inhale, then it goes directly sa atong lungs, and then ay ultra-fine ana ng mga component. That's why nagpagawas ang Department of Health, na-receive na mo ng memo nga, please monitor all those mga younger nga mga admissions sa hospital nga nung nagka-pneumonia sila. Try to ask kung nag-vape na siya because related siya. Ang pneumonia is related to vaping use. Maunang try to educate your children na awit na. Even my child, nasugod na siya og vape, no? Kay because sa influence sa atong mga kabataan kung na nasa school, labi ra ba na yung mga maka-afford ang mga classmate, apil-apilan o palit o vape. So, ingana ang akong gusto i-implant sa atong kaugalingon ha, ang dako siyang epekto, especially sa manigarilyo o katong nakahanggap sa sigarilyo. And one thing more, kasi ganahan po mumupita tayo. Ang City Health nga na siya ay gihatag na program, makahatag ni counseling. Basi quit na mo, or di na mo manigarilyo, kay labi na na may mga comorbidities, diabetes, and hypertension. Na ang mga programa sa City Health Department para makatabang sa inyo, para di na po mo makapaligarilyo. Masave na nato ang akong ipalit o stick nga sigarilyo. Okay? Na ang doon lang mo sa akong mga barangay station, na ang mga training ng personnel makatabang sa inyo. Okay? Nasapot ba? Yun ang buton lang higay, anong kastrito, mura ba na sila po, dili ra buton ang nag-implement. Siguro, na napaspas lang na ako ang pag-educate sa mga tao. And then, na-feel na ako sa Veros, niingon with last Monday ba, sa Veros, or Tuesday, na-feedback with ang kadong manager, store manager na ni-minus yun daw ang ilang sales sa sigarilyo sa buwan. Sa una, dahil daw kaayo, kung wala kami na-tendency pa rin karon, ni-minus yun because kabalo naman tao sa atong responsibility, diba? Dapat dito lang tayo manigarilyo sa dapit, designated smoking area. Atong tikukon ang mga manigarilyo kay tanan. Pero sa butuan, wala kami gihatagan or gi-approve nga ni isang establishment kay na siya standard specification nga need na i-comply ang establishment. No? So, asa pa mata, aside sa designated smoking area, ta pwede makapanigarilyo. Kalipunan. Very good na tayo. Check. Asa pa? Yan, ito makaganahan ko itong kalipunan kay kuan man, unan, kita, pwede sa balay. Sa balay ninyo nga naa ma-expose inyong family. So, ganahan mo. Ma-expose inyong family. And then, masakit po sila. Matinga ka, mag-wonder ka. Anong sleep admit yung anak? Hindi man siya masakiton. Di, pagawas niya. Okay pa man. Try to examine kasi na nakahanggap siya sa asuma imong tinuro sa siya. Yes or no? What? Question. Since sa kanong mga subdivision ko rin mga then hindi mo mga high fence pagtapan mo ito, hindi ko nawasan sa ang hangin. Wala sa inyo. Hindi ko na siya mga violation ako since residential mo. Kana na-discussan na mo one of the meetings kung ano na private. Pwede na po siya mapicturean ninyo ma'am, and then pwede na po din natin siya hatagan sa citation ticket. Pero ma-advisean sa atong mga
enforcers, ma-advisean sila, ma'am or sir, ano, kay di ba yung tansya ang aso, direct mo agtuman mo sa ako. That's why kung nang inana, dapat designated smoking area, layo sa mga tao, dili siya exit or entrance, mao na yung binaprotektahan. Kaya bisan layo ma'am, tinuod jud na, sige na ata dili. Yan ay manigarilyo dito, niya ang aso, makayo di ka na, manigarilyo ba, makapangita di ka. True yun na yung story mo, pero di ka makadangkong kay private na siya. Ang among yung inakuan is, for example, na amoy trabahante na dili ka antos gyud kinaaman it's addiction na siya ha. Addiction na siya ang pagpanigarilyo yun. Which is dili nato ba iyaan pa lang to asawa nga ko pero ang pagpanigarilyo dili. Okay. So, for example ma'am, diha magawa siya kaantos kanya naman din palisinas no smoking sa atong workplace. Pag tabo or naa sa gawas, mo na yung dakot sa itong enforcer. Kita na sila, kalaan na sila o citation ticket. Na mo ito i-settle within 3 to 5 weeks. Na ang mga hotline numbers, pwede lang po mo mag-text para ma-advisean. Kaso kung na-ay, for example, na sa tinguro ko sa subdivision ko na ay walang tumalik mo sa pulan na kitahan na mo maligaan ang tiliting. Pwede na sila ibigay. Yes, ma'am. Yes po. Then, kanang ang proseso na ako kami sa City Hall, di ba naman may business one-stop shop. Kung manigarilyo man galing po o sigarilyo, kinahanglan magkuha lang sa ako o certification sa barangay. Nandili ko within 100 meters sa school, sa hospital, sa health center. So, that's the time hatalan ka of certification coming from the barangay. And then, those katong certification, yung dadon sa pagbukat dito sa City Hall. Oo. Mo-signify ka kay kung manigarilyo ka o kung baligyan ka sa sigarilyo and then pagsuroy sa butuan, business, BPLD, City Business Permit and Licensing Division, pangitaon yun ang imong permit. Ma'am, nabigyan mo ka na kay permit. So, kung check, pwede ka lang po, pero kung nabigyan ka, mawala permit to sell, katagaan din ka nilang citation ticket. It's 5,000 ba yan, first offense. So, masirado din imong tindahan, laban ba, gamay ang kapital. Yes. Inana ang pag-regulate na sa pagpamaligya. So, wala na tiliting mo mula Bawal din na siya. Bawal din na siya. Anong tigili na ayaw, palita ko sa kastitin, kasi hindi na po bawal. Okay? So, ingana ha, nandili mo nag-stricto, kung dili, ato lang di protektahan ang dili manigarilyo. Okay? Nasabot mo sa atong tumong, sa atong anti-smoking program and anti-vaping sa Butuan City. Questions? Mga clarifications? Sige, nag-hope me na pag-ulit sa balay, ma-share po na ninyo sa inyong loved ones, sa inyong relatives, na naat ay i-implement na programa sa Butuan City to protect sa mga tao na dili po na ito. Okay, batay, pangutan ako. Mabalangga mo ba sa may Sundak po. may bulunal? May Kalibunan. O diya ba? Yes po. Naay sa tagday ko dyan, natakpan, bikitan. Pwede kayo na siya mo? Of course, it's public place ba yan na? Pagawas na naman. Oo. Ano diya sa may Kalibunan. So, okay na sila. Kung magtanaw sila nga na ay aso, doon yun na nila kay public place man. Hindi ka pwede siya kako, no? Yes po, public place man tayo. Dito, dapat na dito kasi may malay. Oo. Diya po, gano'n ka pamilya. Now yung mga bata, so stop na lang tatay. Please, tatay. Unta na lang ta. No, may doon mo na itong pamili. Ano, matingatan, ano na cancer in your wife? Mawala man siya, di siya manigarilyo. Di ba? Kay, nakawin third hand smoke tayo. Pag sunod mo sa kwarto sa isa ka manigarilyo, ay sa inyo, masimutan. Bako sa sigarilyo. Yes. Yes. Sa grade, isa dili siya ni Garillo.
Yes, kay makanggap man siya sa ASO. That's why sa amo sa city government, naagi civil service nga memorandum na bawal manigarilyo sa workplace kay na may 10-15 minutes break. Nya nay manigarilyo hay pag-break manigarilyo sila pagbalik dito sa opisina manimaho na sila manimaho ang kamot og diri. You are exposing the employees kay naa may third hand smoke dili naman second hand smoke. Okay? Ang third hand smoke is the particle that settles sa table, sa kamot, sa buhok, sa t-shirt. Hopefully makasabot na. Okay? So, clarification, wala na. Tok-tok pa sila sa likod. Takot-takot gasto. Bakit na wanda? Okay? So, salamat ha. Salamat sa mga questions, mga atong interactive ba hopefully balo ko, naghilom ra ako ba pero nagmuni-muni na sila. So, doon lang mo sa City Health Department if you have problem regarding sa atong panglawas. Okay na? Salamat sa San Miguel Corporation. Great lang. Doon ka company mo. And Great lang. okay, so for the opportunity, I know busy ang kanan pero hindi akala nila. Salamat! God bless us all. Thank you, Ma'am Buena, for that informative talk. Now, let's proceed to the main event of this gathering, the Drug-Free Workplace Program Orientation. Salamat, sir, sa pagdala sa snacks. At this moment, let us hear or let us welcome the representatives of Philippine Drug Enforcement Agency. Here, let me introduce first Sir Guindo, the Public Information Officer, and then Almarigo Bertulaso, PCIS Officer of PDEA. So, I would welcome si Ma'am Almarigo as she lightened as the Drug-Free Workplace Program. Good morning. So, my topic for this morning is the Drug-Free Workplace Program. So, before we start, pumunta na sa ako, isa ko HR, hindi ma'am? Nandiyan na siya nag-HR? Okay. Pumunta na natin, ina-ako ang Drug-Free Workplace Policy. Namin yung ha? Yes po, Namin yung ha? So, na-disseminate na sila mga employees? Yes po, Aware sila? Okay. So, paano ko, sir, if ever kung kailangan ko mag-review blood test every... Yes po, namin mga random testing po. Then, nakapot niya every annual. Karanaman niyo, sir, is Yes po. Then, quarterly, wala pang random na. I'd rather namin random. every other month. Tapos, nakapag may Drug-Free Workplace Committee. Yes po, by CDHR lang po. So, nalaman ko. So, aware mo sa inyong sa Drug-Free Workplace Policy. Sir, aware po sa sanction if ever hindi ka positive. Yes po. GMPC Ang sakit lang. Ganito sila. like sapon sila. Okay. So, this morning, ang ating i-discuss is the Drug-Free Workplace Program. Yung Drug-Free Workplace Program is it's a BTP regulation din siya. No? May kakakali ang Dangerous Drugs Board regulation to protect the employer and employees. No? Okay. So, nakapunta sa BTP regulation, no? Na tanan ko ng establishment na naay 10 or more na mga employees is kinala mag-adapt ang Drug-Free Workplace Program. Pero ato mga establishment na less than 10 mga employees, ina-encourage lang sila. No? Pero since nakita lang kami ng company, no? So, may adapt with mga user, no? Ang Drug-Free Workplace Program. So, kung sa may iba nagsuko ko ganyan na to protect the employer and employees. So, kung sa may iba
ever nga na ay sa isa na kabuok ng mga sulod, no? Nag-engage sa pinili ng droga. Isa pag gusto nila ang San Miguel is a drug-free establishment. Pero what if na usa kabuok ng mga sulod sa inyong company? No? Kung sa mga epekto ano. No? Okay. So, how drugs affects an employee? So, nabi mo na rin sa inyo, sir? Haggard lang. Haggard lang ito ba sa? O easy lang, no? Overtime. No? Okay, game, mag-game. Kaya bago pa na gawat din sa San Miguel, kay di ganahan absent, no? Di ganahan mali, no? Kitag-gitas yun. Nga, pag musunod, fresh pa kaayo. Kung yung pagkakot sa panahon, mga nagkakot ako sa mga siya, may musunod kung sino mo yan, mga arin, no? Siguro parang klase na yung kaya ko, kinahanglan natin yung bisikahan. Wala, hindi talaga. Hindi talaga habang yung empleyado is, puro na tayo na nag-abuse of drugs, no? Kasi wala na kabalo may sakit. Pero, mas makikita, i-double check din nato, kay Basil di ay, di ba? Nag-i-intra na sila ng mga bisyo. Yung muna nga, ito, nagkatugay for other-looking na, no? Magusunod din sa opisina. Okay, kaya ginagawa yung natin din sa inyo, ha? Kaya nabitaw gamay pangutana, mubakad kayo. Daghan. Okay. Basin ko answer. Stress lang. Ito mo naman mga deadlines. No? Kaya na. So, kapag naman po, tarang tao na lulong sa ginalilit na droga, no? Usually yun na, if ipababa na ang tama sa droga sa ilaha, hindi tayo bigla sila. Irate din sila irritable na sila. It's because ang pagsunod sila ng opisina, kung yung pababa ng droga, muna natin ang half sila ang mind nasa trabaho, pero ang half sila ang mind, pausa sila kung paano ako gamit. Nakikita na ba mo din yung isura sa shabu? Isa na nakakita din isura sa shabu. Pero tinuod, ay si tatay na yung panday, di ba? At alam ko na rin, kita ako sa pideya. Isa na tayo nakatulaw din yung shabu. At ato na po din. Tama ka po tayo na tama po tayo na pababa ang tama sa droga, medyo iritado. Hindi na siya, ma'am. Depende. May tama. Bahan ka ng lubutok. Okay. So, muna siya, no, difficulty in handling tasks. No? It's because tago na natin ang ulo, so mukha pa na siya subukon na, wala na. Incredible book na. No? Okay, next, these deadlines. No? Hindi na sila magpakabana. Isa para i-deadlines na ginamit. No? Pakalat na si Batman. No? Of course, no productivity because gamay na ang iyong human na trabaho. Kaya wala na siya ipupo sa iyang trabaho. Daghan ang masayang. No? Public complaints. Ang best example na ito, halimbawa, guard. No? Under the influence of drugs, sige, mababa ang tama sa droga, nag-duty, iritado kay ulo, na iniyan din ito mag-inquire, no? Yung sagot, mabalang, petling, so natural, pagkatawag kayo kung reklamo din sa mga opisina. No? Frequent accidents due to driver, no? Nag-drive under the influence of illegal drugs, no? Doon guilty siya sa disgrasya. Next, unsa epekto ani sa atong kauban sa trabaho? Increase workload. Mas mulaghan ang iyang trabaho. Especially if usa ra ka department, kung ang iyang trabaho, wala niya nahuman, kaya tungkol wala physically siya concentrate sa iyang trabaho. So, para mahuman na lang yun ang kanang deadline sa iyong ginamit, sa doon na sa iyong kauban sa opisina. No? Decrease production.
May tungkol, ang usa ka tawo, duha naman niya may trabaho. Ang trabaho niya o ang trabaho mo. No? Number ka, continuous covering up will lead to conflict. No? Sa dili sa tanang panahon, kaya ka i-save or panaligdan sa atong co-worker. Maabot yun ang panahon nga, magka-conflict yun mo kung kay maminti na lang na sa loob niya pwede ang imuhang dapat na trabaho. No? Others will want to take things easy, no? Growing possibilities of accidents. Tapos mo na sa pitaganihan na niya. Drug use spreading to co-workers. So, mo itong isang pitaganihan, what if na ay isa ng yun na makasunod na nagagamit o nagamaliki o binilili ng droga. No? Nga, makakonvince siya o iyakang kauban sa trabaho na mo try, mo gamit. Kaya na ba yung addiction, no? Nag-start na yun siya kung sa may first bid na ito sa addiction. Ang first bid natin is curiosity. Curious ka, kung saan mo bid ang shabu? Tingod ba na kung gamit ko ana o may siyang epekto? So, nana si mong mind, curious ka. Kung yan, mabot ang panahon na kay kauban sa trabaho ka nag-offer sa imo ka. Kung yan, saan ka nag-offer? May mo ito nag-offer sa mga testing. So, after mo, kung curious ka, itestingan mo. May gamit ka. No? Kung yan ang paggamit mo, naganahan ka sa after effect. Kung yan, kung yun tayo na dito man siya kung adik ka na, magamit lang po ka na yung passion. No? So, ang tawag sa inyo nga, occasional user. No? Magamit ra o na ay okasyon. Pero kasi sa kabulan, ikaw ang okasyon na imuhan ka tinan. No? So, pag sige ka nagamit, do you think dito mo taas ang mga dosage? O taas ka ang dosage? Hindi na ka masatisfy ang bilagmay na. Bilagmay mo gusto. No? Now, kung magtaas ang dosage, yung nakakapit yung gamit, hindi na ka matawag na occasional user. Kung hindi, regular user na ka. Kung yung regular user na ka, mabaliktad na ng imuhang kanang mindset. Kaya pag-dilit ka na kag-uon with your everyday life kung hindi ka nakipog drugs. Kung yan, hindi ko na rin mo mapansin na hindi na ikaw nag-control sa droga. Kundi ang droga na ikaw nag-control sa imuha. No? Hindi ka makakalimok, hindi ka nakakaisip kung tanong kung hindi ka nakakalimok drugs. Kung yan, ang kanto ka na, kung maabot ka sa panahon nga, kaya bitaw ang kami mo, kontrolado ka mo, pero wala ka kabalo nga nakaperwisyo na ka o mga tao sa imuha, palibot. Ngayon, iba yung ka-aware na, kaya hindi na yan makama, wala kong ipawag to. Pero kung kahit bago nga, yung mga tao sa imuha paligid, especially ang mga loved ones, na-apektuhan na sa imuha. No? Abot na ang times na mga wat na, mga bigyan na, mga gamit, mga inuanak. No? Ubabhag na, malakit na, kung mga binikanan o asawa kung wala yung mga hindi na ganito, droga. So, so umpisa pa lang, hindi na tayo mag-entertain ng curiosity. Kaya di na nag-start ang tanan. No? Ayaw na mula tayo maabot ka ng point niya, makapermission na kami mo makauban sa trabaho o yung mga tao sa paligid mo. No? Okay. Next, kung saan yung epekto ay sa employer, increase in medical costs, no? Kapag nagkatanan ako, working health, di ba? Pero, halimbawa, under the influence of drugs ka, o yung trabaho ka, na-disgrasya ka, nagrabihan ka, na-hospital ka. Inakbato working health? Hindi. Diba? So, gusto magalita mo. Ang malita mo, ang iyong employer, syempre, nabihan mo ka, di ba, hindi mong PhilHealth, huwag mo kayo pagbayad. So, ang iyong employer, mo shut out din na. Kung yan, ang ano pag-italagay sa mga nakauban natin sa trabaho, ha? Ano sa man? Pas lahat. No? Kung yan, sa kabuang yan nato, under the influence of drugs na disgrasya ta,
Kung niya, nakaperwisyo na kauban nato sa trabaho. Kay what if, katong ihatag sa imong pagkakang sa imong babae sa ospital is last month na nilitaw ko sa isa na imong kauban sa trabaho. Or, pagpalit utak ko niya ugatas sa iyang anak. Pero mas ipilit niya nga, mo contribute para sa imuha. No? Mga yun na bitaw. Next, reduce output due to absenteeism. Na may na yung mabuhat na trabaho kay tungkol kung hindi ka absent day. Kaya wala na may focus sa trabaho. No? Deteriorating working relations. So, wala akong example na ganihan. No? Kamabot nila panahon na magka-conflict din ka sa usan mo sa co-worker mo. Missed deadlines and lost businesses. Unsound decisions. Kaya siya kung ang involved sa ginagigit na droga is medyo may position sa kumpanya. No? Kaya isa siya sa mga decision maker. So kung under the influence of drugs siya, usually natin na magkalimaw niya ha, pagkahimu ng mga decisions. No? Excessive time wastage, like half oras na masayang. Damage of property due to accidents. Now, nakalagay kay trabaho, nakakay sweldo, pero hindi man na-compensate ang imong sweldo sa imong bisyo. So, sa may malita ko. No? Next, employee embezzlement. Kung gamit na kaugwanta na dili, imuha. No? Risk of company secrets being sold to competitors or unauthorized person. No? Tatapit ako halimbawa, namin mga sekreto na sa mga company, no? Pwede na niya ibaligya sa inyong kakompetensya na kumpanya. In exchange of money, no? Next, breakdown of workers' discipline relating supervisory problem. So, naku, bigay siya masakit sa ulo sa ato ang mga supervisors, no? Loss of public trust and confidence in poor quality products and services. So, usa may responsibility sa drug-free, sa usang ahensya or usang opisina under the drug-free workplace program. Number one, to maintain a drug-free workplace. I-prevent yun na naay makasulod na droga sa kumpanya, sa workplace, no? And then, conduct of substance abuse awareness and prevention program. So, mo niya itong ginabuhat karoon, information dissemination. Next, conduct of mandatory and random drug testing. So, naamay niyo ha, no? Yung drug testing. Ensure adequate funding for the implementation of drug-free workplace policy. Next, so sa RA 9165 ay nakagin ang mandatory drug test para sa officers and employees of public and private offices. So, kinahanglan yun ay, no? So, kamutan na ito, mga ano yung ginahire for drug, yung naman drug test in mga iskin sa So, muna ko tayo kung importante yung atong i-hire nga ang drug test ato is DOH accredited na mga drug testing center. Okay. Okay, so sa drug testing program, so muna tayo kung ang sa random ninyo ginawa sa ninyo pili. Actually, on the day na inform me. On the day. On the day sa test. So, sa inyong random, mga pila kabuk sila na Sana ang hindi ko paano kay HR mo dun. HR na talaga. So, i-inform lang yung nagaling ng demo for notice of drug testing on the same day. Yung drug testing. pero ang importante na ang pagpilian na kanang fair man kaya na ko. Oo, Hindi na itsura pala ng suspect na so talaga. Pero power na from regardless sa inyong kanang posisyon tanan din okay. So employer should require officers and workers to undergo random drug testing. So
sa kanila adlaw, i-inform na, for example, ikaw, isa ka sa mga drug test karon. So what if, kuan ma'am, for example, ang isa sa mga napilian is leave siya or absent siya ang adlaw. So, more siya ng OB drug testing centers accredited by DOH shall be utilized. Okay. So, sa drug, okay. So, inform ang atong employees no kung ikaw schedule ka for drug testing ng adlaw. No? Kung yung employee shall immediately report no sa kung asa man. Kung hindi mo nag-drug or kami nag-drug ay kami mo ato sa drug testing center. At hindi sila mag-visit mo. So kung negative na ang result ninyo, is negative na siya. No? Wala na ipakahimuon pa kung na-action, kung negative. Pero how about kung positive? Sa himuan. Namin mga sanctions. Okay. So, for example, the positive sa screening test. Kung kasabot screening test ka ng first na pag-test sa ato ang ihip. Diba? Halimbawa, nag-positive mo dito, dapat ginatawag na confirmatory test. Diya sa confirmatory test, diya may bawaan kung sino nakapasitive sa inyo. Mawitaw na sa form na itong ginakitapan pag magpa-drug test ka, na inakabutan dito na kung naabamoy other medication na ginamitin or gitake, di ba? Di ba, i-declare ko na nila dito. Kaya usahay mo sa screening test na tayo ginatawag ng false positive. No, parang nag-positive mo sa screening test, pero pag-abot sa confirmatory is nag-negative na mo. It's because, ang nakapag-positive base ninyo is katong tambal na inyong handy-take. O na, pinangat, i-declare nila ninyo. Pero sa confirmatory, di ka may bawaan. Kung sino nakapag-positive sa inyo, nag-positive ba mo shabu, nag-positive ba mo marijuana, or kung sino nakapag-positive sa inyo, katong tambal na inyong handy-inom. So, mo na-declare din ninyo, no? And then, pag positive ka sa confirmatory, mo na importante, no, para po kong gaganiha, kung nakapamoy drug-free workplace committee. Kaya, ipahibaw na sa committee, na kanisya na employee is nag-positive. So, depende na sa inyong policy kung sa sanction nyo dito. Kung tayo sa intervention na nakaka-innovate dito sa inyong policy. Kung usa pa, ang result sa drug test is kinahanglan ang committee na di ba makabalo. Hindi pwede na ikalat sa pag-result ng positive. No? Kaya ang result sa drug test is kailangan din natin i-take full confidentiality. No? Okay. And then, pwede po tayo magpa-drug test sa ginagawa ng just cause. Saan yung just cause? Kaya napakalawa, during office hour, nag-drive or nag-discussion, medyo naano basin natagawin niya siya, kung siya na nag-discussion. So, pwede ta magpa-drug test sa iyahan. No? Okay. Okay. And then, sa confirmatory, kung na-positive gihapon mo, hatagan mo ang 15 days para i-challenge ang result. Kung sa may pa sa mga challenge. For example, kung mo nga, sa confirmatory, nag-positive mo sa screening, nag-positive gihapon mo sa confirmatory. Kung yung ka na, dili ko musubot anak na result. Di ko matuuan na. Kaya wala ko'y tiwala ang drug testing center na inyong ang ipili. So, pwede ka na pwede mo i-challenge ang result, pwede ka mo pili o imuhang kaugalingong choice na drug testing center.
gusto ko din ako magpa-drug test kay mas trusted na ito. Pwede na siya. Katagal 15 days sana. Pero, kamo na ang mag-shoulder sa expenses. Unya, ang specimen na ihatag dito sa inyong choice na drug testing center is same specimen na katong nag-positive mo. Dili pwede na mo. At mo dito kaya mamigin yung control. So, same specimen. No? Pero kung wala ko hindi mo na action within 15 days, huwag pasapot ka, yung confirmatory result is final result. No? Yan na siya. So, Ang confirmatory is urine sample. urine kaya ako Kung kung same sample, sa katulong. same tapos screening. Same ko siya. Hindi na siya mga ibang ina na mapatos daw. Kaya nila ka din, ito pa sa kaya ko rin siya. Eh, di ba kaya sa mga laboratory urinary system, mga fertility sa bata, hindi na mag-test. Okay, butang na mo sa lab. Na may So, proper wala ka rin storage. 15 days Na may proper storage mo. Which is ka mo ng accredited kay nakabalo sila sa mga reserve sa Wala na siya na kinahanglan na POH accredited nila ako mag-drug testing center na. Wow. Kapag ka sila sa kanan sa mga storage or reserve na fresh na gihapon ng specimen. So, ano siya? Karon, nakakurutan na. Nakakapoy katungod o dili kung halimbawa, schedule mo for drug testing. Kung yung mo ka, matik ko magpa-drug test. Ayaw ko libot ni. May makabukod sa ako ka. Nakakapoy katungod? Naawala. Nanawin yun. Namin wala daw na. Naawala. No, para makakalata sa mga kuwan. Kapalo. Actually, tanan kanang kumbaga specimen or tanan kung ba kung na nasa sulod sa atong lawas, naagit tayo katungod na mo decline. No? Even ganyan operahan tayo, di ba? Kung nanghanggan pag ikaw nag-pirma, di ba? For example, di ba kung madilit ko magpa-drug test, ayaw nilukobot eh. Pwede man, ayaw ko magpa-drug, hindi ko nilukobot. Pero, pero, ayaw na magbalik sa trabaho makaugma. Kaya nga naman, ha? Kaya nga naman, kaya di ba naala sa inyong polisiya? Di ba? Tingnan si Ma'am Tagalina na may drug workplace policy. Naala sa inyong company policy. So kung di mo sunod sa inyong company policy, kung sa may kuwan sa inyong mga sa inyong HR, ha? Tapos no? Insubordination. No? So pwede kihapon mo mapahawag sa trabaho. Kaya wala mo isunod sa ilahang policy, sa ilang rules and regulation, wala, no? So, same na. For example, nagyan sa inyong policy, nagyan sa inyong rules, yun din nga, di nila guard na, di nyo pwede no kuan, pinaglan no ID, no entry. So, misulod ka. Ngayon, di mo na guard, di ka kasunod, di wak kay ID. Bisan pa maglupasay ka diya sa gawa sa gate, di ka kasunod sa guard. Kaya naana sa inyong policy, na kung wala mo ID, di mo kasunod sa establishment. So, same na sila, yung storya. No? So, nakoy katungod mo dili, pero nakoy katungod ang kumpanya na mag-file sa inyo o saan? Ha? Insubordination. So, same kinapon ng storya. So, kung ka mo, wala ko ginatago, no? Bisan pag-agaw-agaw mo mapilian na magpa-drug test, di ba? Wala yung problema. Ano kung ka, mas mukaw ka, ano kung hindi magpa-drug test? Di ba? Ano kung, exert mo din kasi, right na kung dilit ko magpa-drug test. No? Kung wala kayo natago. Pero kung wala kayo natago, ihabi mo palagit ka. Di ba? Okay. Oops. Okay, so, natay 5 component
Natay mga component bago ta makahingon nga ang atong establishment is a drug-free establishment. Makikita ko lang sa ubang establishment naman haka sila tarpaulin sa gawas ng may nakabutan. This is a drug-free establishment. That's elitism na. So before mo makahangan na, kinahanglan na ako ano yung mga components. So number one, dapat na mo written policy. So according sa inyong kadalihan, ano yung policy? So check nyo mo din ha. No? Advocacy, education, and training. So mga na itong ibuhan karon, no? Check na po mo din ha. Drug testing program for officers and employees. Check na po mo din ha. Treatment and rehabilitation. So naan siya nakalakip sa inyong drug-free workplace policy. So check na po mo din ha. So monitoring and evaluation. Kung na po yung drug-free workplace committee, so sila naman yung charge na, no? So check na po din ha. So, Sir James, mamali akong chief. Masama Sir James. Pwede na ba sila? Nakakomply naman sila, hindi man? O saan sila maka? 5. O, para. Okay. So, depende, no? So, that ends my presentation. Photograph ko din na. Kaya magpadayon sa presentation karoon sa akong chief na si Sir Diblo and Mendoza. Paibot ka sa tanan. Salamat kayo, Ma'am Warner Marie Gold Bertolaso. Siya ang assistant Chief Superintendent Education and Community Involvement Section. Last bid sa PDA Academy 2014 under kang General Wilkins Villanueva ang i-content karon sa Quadco. Under media, siya ang among once sa Sibayla in community-based drug rehabilitation naman. Sibayla, community-based anti-illegal drug advocacy. So kami ang first batch, we are 35 hulog ka lalaki sa Intero Pilipinas kunya 25 kung sa babae. So una siya ang unang batch sa Sibayla sa academy under General Wilkins Villanueva, ang among mentor. Siya po lang father sa Barangay Drug Free Program. Pagkatapon, ang nabalitaan, he was being contempt by the Quadco. So ilaw po na katawan. So mga gusto po sa katawan siguro na magkakalo. Ganaan po sa itong kampanya o traduga. So, hindi na sa tuwa. So, kining drug workplace policies, according kay nakita na ito, ako din pa rin pagtahol sa mga officials sa San Miguel Corporation Buwan. Yung pagkasenta mo sa mga empleyado na nakakaroon rin sa San Miguel Corporation. Kini nga ito hihimo karon. Bisan isang katawag na natin karon, dili ni magladuha pagkata ng impormasyon. Because ang ganang usa ka tao makitagana ng impormasyon, ay mo na mong usa ka force multiplier na mo. Kung posible ang kawanda nga kaghanay network. So dili kita ang atong gihimo nga kining sa karon buntaga nga activity, kini paghatag og impormasyon. Dili po ipasabot namin dito kung namin na balitaan na somebody under sa San Miguel Corporation of cities involved in the drugs. Dili po ipasabot. Bisan pa man gani karon sa amo sa PDEA, before I became a public information officer, I was once a prison guard. Before ko na prison guard, I was once a security guard. Kung makailan ko sa mga tao sa nawang palandaan, kung tama ka karon dili. Kita ko sa inyo mga karon. Di ba sa asawa ko na to? Bisan usapan to moto, muli ka sa balay. May pawalitan na kayo ng tahan. Katay naman na. Makailan ko sa inyo karon kung naay ka mawala. So, sama sa tingin ko mga kalmarin na wala kayo. I-maintain na nato diri sa ako na po kita. Pila mo ka po dito, ma'am? Pila mo ka empleyado under sa ating ikuan? Sa diri? Kami 18. Mga 80 ha? Ang PLTC sir, kami. Okay. So, kung di siya ma'am, importante kasi kayo na natay information drive. Kaya ang atong war on drugs, mas para masabtan sa mga tao sa style ng war on drugs. This is one of the globally proven evidence-based sa mga strategy to combat illegal drugs is una,
supply reduction. Ano ito ang isa kailangan daw suyo, wala tayong masuyo kaya ikuha na sa mga otoridad. Ano pag-comment out, pa-imbas ko ng item or sales product para makuha item or checkpoint para makuha item, hindi na magdami sa mga tao. So sa mga tao, gusto mo gamit, hindi sila magagamit, kaya wala sila yung masuyo. Usa na sa strategy. Ang ikalawang strategy is hindi nga ito bibuhat. This is demand reduction. Bisan pag ibuko ang droga dito sa inyo mga karon. Kung kamo mismo dili, huwag niyo bumalik din ng negosyante para magdala o droga para ibigay sa inyo. Kaya pero siya, sabi sa kung saan niya balik sa inyo, hindi mo balik. Kung why negosyante na magbalik niya ang lugar na why market. Di ba? Ako gusto ko, at kita magpumarawi. Dito ako nag-undergrad. Bisa pa kailangan kong ikaw ng Kitchen Baboy na ako'y kwarta na nakupa kayo sa kanila sa Kitchen Baboy pero tukot kayo yung Kitchen Baboy dito na ginantingin ko kakaon. Inahanap ko yung strategy. O pwede mo sa City of Buwan. Hindi pa sila kayo na ito lagi, bawal mo sila ito talwag na sigarilyo kaya namupi Palisiyan Nasional. Sa mga pamaaki nila nagiging mo, di tagaan nila, di wala nila nagaya ang tao na magkasigarilyo pa. Pero dito sa kayo na, ay nasa sigarilyo, kaya katumod madala ninyo. Galing na pasalamat ko sa inyo, ako nag-iiri sila. Galing na pasalamat ko sa inyo natin. Sa kadugay na hukuban-hukuban, pagpunta sila rin yung sigarilyo mo. O niya, ako'y sunod. Ato ko naman panahon, pag niya o samtang sigarilyo, ako subuha sila. Nangyari dito sigarilyo para. O niya, pagdahin pagdahin bago na yun. Bago na yun. Kaya mo mga direktor niya nalaw ko na yung mga tago. Kaya mo buha sa'yo. Pero kung saan hindi na naman direktor ko? Ako ba lang buwan? Ako ba lang organic? Ako ba lang desisyon ng regulyo? Hindi siya isa sa sarili na akong desisyon ko. Hindi na ay ka nagkinahangan sa kong lawas. Kung saan gusto na ko, makukutok yung mga dilit ko, pero tungkol kayo na ako si addictive na property ko na nagbalik-balik ko. Kanya na sa sabu. Kung nagitawag mo ang gobyerno na bisan pa man o taas sa iyong puto, pero hindi mo kayo. Itawag ang gobyerno pinagi sa itong city health office sa Kutuan para matabangan mo kanyang mga pamilya o kaning garilyo. Parihara po na sa siya. Kung nagbuha ito, natutuwa may pidiya o city health, kung parihara may o purpose para sa kayo sa katawan ay ang naami karoon din, ibayaran niya sa buhay sa katawan. Unya, kapag di na dito sa among mga anak na kuha karoon sa lain ng mga lugar, kaya eskwela sa dito, na ako'y nag-inani sa mga na kung inanigan mo kasi sa mga kampante nga sila po palitsyonan dito. Marihan po na sa inyo mga anak. Napasalamat ko kay Juan mo, no? Sa katugay ng sawa na kung sila kaya sa kitchen, palit pa, mamimulay sa ako. Di ako ka para sa September 2, at kung Manila, wala kami designated area sa hotel. Hamtod yung inalaman ko yung ako sa bilo. Hamtod ka pa. Yes. Wala kong sigarilyo. So, wala na siya. Kaya ito, nagsabot sa mga sigarilyo, nagsabot kong sigarilyo is 1990. First year college ko sa Division Marawi. Kaya bukang ko ito. Hangtod nag-undang ko 2008, kinasakit ko. Nakabalik ko pag na ba 2011. Hangtod September 2. Kung ka September 2, wala na niya. Magpanan ko nga, inawag ko ginuro nga, dito ko kabalik ko sa sigarilyo. Mamlaki na lang ko kayo sa sigarilyo. Pero inanay na siya, sir. Pila na itong pagkapo. So, ang component sa Drug Workplace Program, maaming ipangataga ng award ng mga establishment na compliant sila sa Department Order No. 53-03. Kung saan may kinahanglan na alam sila yung Drug Workplace Policy, na ako mo. Unya, after activity report, sa atong gihimo nga advocacy, karon kung ang ikatulog ang inyong after activity report na nag-practice mo. After that, at inyong ipasa sa amuasa, ideya, akong i-recommend sa akong regional director, pag pwede naman taga-atong black of recommendation, black of recommendation that you are compliant with the Department Order 53 Series of 2003. Kaya mo na siya, private corporation na mo mo sa Department of Labor and Employment. So, kanong ang kapilapil na mo pidiya sa Department of Labor, kanong inaanaman, lugar may diri sa Itag Caraga Region,
that authorized by the Department of Labor and Employment. Also, training na ito, no? Ito itong kapitang training. Pinato, basta okay, pati pandemic. Kunya, daghan bigay sa karagay doon, pero duha kami ang na-certify sa DOLE na makakandak po lecture about sa drug reward sa private na mga companies. Ako to sa mga kategorya, basta natin mga exam, nasa 20, kinangan na di ka mo busugitin ang score. Mga ito nga, kami raduha ka rin. Ang bulong kayo, ikaw ba nalangin? Kami raduha kang pwede kayo. Di man po sila masugot na wala nila na-train ang magkatag o ginahin. Kaya ang purpose is sinali, sir, dami mga informasyon niya sa inyo ha, hindi lang para sa inyo harapin. Ako, wakan mo rin po sinigal na lugar, pero posible ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak, na mabiktima. Hinali sa sir. Once, nakalagin ko pinang ma'am, ang... Kung saan na tayo ma'am? Napakita. Para pa bagay. Nakapag-programa sa lahat yun. Nakapag-programa sa lahat yun. Pag ako ito alas 2 sa alas 3 hapon, bisa na lang ako mayaw-yaw. Kinalan ko muna, kaya ako sunod. Na ako programa. So, time check ko kayo. Nagkuha kayo sa inyong time. Hindi na ako gusto nga i-waste na ko ang inyong time. Ang ako na sa inyo katulong informasyon na ang ngayon ninyong kayo bawal. Kaya na, naway na. Naway na lang kami na spina. Sir, meron yung pa-point na sa boarding house na ay kanang involved in illegal na lugar. Kaya kung may kung ka na ay implementation search warrant, kanya po ay manak dito. Nakuhaan sa iyang room na na-illegal na droga. Kung kay one of his roommate involved into drugs na possess illegal na droga na baligya, posible siya maapit. Kaya nag-ibo na sa Republic Act 1965, Section 11, Article 2, mere possession of dangerous drugs is punishable by law. Wala na istorya ang ating 1965 na ownership sa drug running. Pero microphone. I am in possession of this microphone, but I am not the owner of this microphone. Ako ang nagawin pero hindi lang pinalihan. So kung nga mga kauban na wala niyo isumbong na nagdaladala illegal na droga hindi sa inyong kumpanya, isumbong na niyo sa management. Kaya delikado na siya. Kaya kung masumbong na sa inyo, pasiputan sa inyong bag, kung masumbong na siya sa polis, bingon na, sir, kanatawahan na sir na anti-drugs. Yung sabi mo kayo, natural, ako buyuputan. Mo na delikado kung amoy kauban nila, ay hindi ko malo kung masumbong na sa inyo. Kanang pasudod-sudod niyo sa balay, parang hindi kaya na mga hindi naman yung gitwa na likayin ninyo ang tao na hangtod ng panahon na natin po siligan na lugar. Kaya na lagi mo na kuwan. Kanang isim feder, sana? Black together daw. Kumana siya. Kapag upan nila, patado sa ako, may mga pag-dispensary ko sa misis, matay. Misis talaga. Matay misis, ako makauwal ka, grabe ka rin. Kani mga bayab yun, mga pidiya, just kami na pala bayab yun. Pangit, bisit ko sa pangit, lagi bayab. Ito ko sa inyo pala pidiya. May mga na masawa. Sa ako pa, ikaw rin butan sa inyo ha. Nagigala, may mga istorya. Di ba? May mga istorya na iba na, may mga ito. Tapos, grabe yun. Kauban mo na rin mo. Parang, disipline na daw na tumida, pero binuang ito ako sa iya. Kaya mga pidiya po kanila sila. Madagali na tayo, love diet, kung kay, kung nag-uliwan kayo sa ilalim ako, tungkol sa December, kung nasa seaport o airport kayo, nagkaroon na yun. Para sa ako, may sa opisina, kung ano, kailangan ko picturean, picturean ko rin ako. Ma'am? Picturean ko rin ako. Lagi. Kaya kailangan namin maghato dito sa opisina, kami po kalimutan kanina, na namin dali karoon, kaya absin namin sa opisina kung makita ka wala din dali karoon. So, mga na siya. So, sabay kailangan ninyo may banan. Kung sabay, namin mga pumunta na to, sir? Wala. Pumunta na to, sir. Ano yung pabili mo pumunta na? Sige, kung ako mag-keep. Naami mga editor, hindi pa iko ang atong type, pero naay mga pamunta na ninyo, mga unahon na itong pagtubag, may masin niya na makakuhan. Kung ano yung ikinalan niyo ng informasyon. Nakapay niyo mga kahuban, sir, naapoy ko sir, mga siningan na nagdamit ginis na droga, kung saan na pag-report. Mapasipaw pa rin, sir. Ay, kung ako i-report, naami Facebook page na isubo mo sa pilihan. Kapag mo gamit ang Facebook, search na niyo sa Facebook, isubo mo sa pilihan. Ang nakalindot niya ay
dili yun na mamutana kung sa inyong pangalan, kung sa inyong alis. Ang ila lang gusto may mga sa inyo, kinsa may natawa na yung asa may labit na makay mapa, mag-estisya ko sa mapa, na may Facebook na account, kaya atong tanam. Kaya para mabilibay na mo, kaya kaya yung sumbong, dili na siya mauna yun. Hit na nasa mga, gaya na nasa mga, kinuha ka na yan na mong surveillance. O di, tanaw na sa kanila, pinadiri sa barangay niya na tanaw ko na naman sa mga record na mo, kung naman ang pangalan, maliw sa pangalan sa tagabiyagan na kasi kung buwan-buwan. Wala yung mga pagkakal, hindi na din, nabili kami sa kamay. Kaya panakitan, ang inyong report sa ako, sir, pag after ng surveillance na prove na mo siya user lang, ang pangalan niya i-ato sa iyang barangay para makanakan siya house visit. Kaya ang panisiyan niya po sa gobyerno ko is save the user, save the user. Musugot man ka sa dili, kung na-prove na tiggamit na ng kamanaw, wala na baligya, dapat siya i-save. Kaya save the user, save the user. Mauna na sa drug test sa kumpanya, di ba mas may violation po pa-positive, user, tama na siyang malihap. Kung kumabagos siya, mo iwan ang katungkis manager niya sa iyang liyan na, sir, sa mga corporation, pwede na siya balik, kaya productive na siya niyo babalik. Mabalik ko sa kumpanya. Pero kung ikaw siya nagdiri, hindi madala, hindi na matamba, na iputuan mo nila, hindi na matamba lang na, hindi na kapabalik ko, kung hindi ka na, magawa na sa kumpanya kung natin violation. Pero ang purpose sa drug development process, kung pwede matabangan yung kaya mo ang inyong mga talent, gamit kayo sa kumpanya. Kung kamoy na mag-try na kung taglain, mo na ang kinahanglan ng tabangan mo yung purpose sa drug development. Kung nawalay pa, ang inyong kung corporation, sa Miguel Corporation, kung siya ang Titanic, kung Titanic, kung parang ko ikaw, Gabisa makaingon ka, ibig ka na safety ship. Kaduma, bisan ko ang Ginoo, hindi makapagulo na tumarwa, hindi kita magkumpiyansa. Hindi kita magkumpiyansa. Kaya bisan ko sa pagkahin sa itong corporationary awiran. Na hindi kita mag-corporation, kaya kining corporation na may awiran naman, bisan na ako na kaya hindi man tumpag, hindi kita magkumpiyansa. Kaya mauning gabuhin sa itong pamilya. Empleyado ng tanahan. Kung kami mga pangtana ako sa Miguel na lugar, open ang akong buwan. Ako asistan ng answer sa inyo. May hakan sa ako dyan. Sir Diaz, may number din at sa last. Sa ganito number sa last? Kita na klasa. Dapat? Kinig. So, kung ang number po na pwede ninyo kasulad-sulod, basta namin buwan. Kaya mga concern. Kung dili ni pangutana, kung kinsa na sir, ang iyang pangutana, kinsa man nga tao sir Nicole, taga-asa man kung sa may involved na, kinsa mga kauban na asa ka na rin pangitan, kaya hindi pwede na mo. Pagtana mo nga, wala yung ikong kamaturan, ang inyong iyang na informasyon, kung report sa nasyonal na batan, na sir, kinig-report sa ito ang hangday, hindi tinuwan. Kayo sa inyo sa akong regional director, pahala ka buwag tayo operasyon, buwag tayo operasyon, hindi lang ka makatawag ng city nga tao. Kaya mas maayo pa makapanaya sa kung sa kagatosin na kriminal kaysa makapapistal sa tayo city nga tao. Mauna, so kayo magawaan na, hindi lang makaroon ka, so wala ka muna, di ba? Sunod-sunod na yung business din, pero karoon, nakakilala ko dito, ibig na magparti ka, nakakilbantayan dito, hindi pagkawas kayo, may bantayan ka, naglaan ka na. So, kami mga kanan, ito ba? Kasi ito ako ba? Wala ito mga kanan. Grabe siya, gusto nyo sila mong liyo. Kaya tayo wala ka, di magulit na kang option rin yung story. Di ba ito ang story, option ito na ito? Okay, so mayo ka po sa tanan, wala po kanan. Kaya salamat kayo sa inyong silagay. Sama sa Ginoo Lizelle, wala nang tao wala pinagdahan ng kami wala. Dati ko nagamit sa wala, ang buti sa utak at karoon wala na. Kaya ang karoon kung napag-iwan ko, dinay na tulong ko naman kung napasyahan ito mapakaroon na namin mga kaya ako, yagi mo wala. Dilibutin mo sa utak ako sa pilihan, wala ko nagamit na, parawin mo. Diba? Pero wala ka nagpatuto yan, wala ka tutukin ba yung ng ambisyon. Mga nakakaroon mo sa pilihan, yung patagwan. Nag-aakal sila siya. Ikaw siguro may mga mong cancer. Ano sa ito? Paano siguro? Sige, mayo sa Salamat, Sir Lito, at Ma'am Al, at mga informative na mga
Bhutan, no? By the way, for Great Love and San Miguel Corporation, we from Anti-Drug Abuse Program sa City Health Department, doon na may programa para sa inyong referral system, di ba? O sa requirements? Salamat, sir. Igualitas na. So sa atong requirements sa drug-free workplace is ang referral, rehabilitation, of treatment. So kami na programa sa City Health Department, doon na may ginatawag na Community Drug-Based CDRP, Community Drug-Based Rehabilitation Program, kung asa ang inyong mapapalog na positive pwede na rin ninyo i-refer sa among kaya kami na mismo ang more rehabilitate. Community-based na siya, once a week na siya within 3 months. So, una ninyo buhaton pag may positive, ato mo sa barangay, inform lang si barangay niya ma'am, na kani siya na found out ng positive for referral siya for rehabilitation sa amo. Then, before na siya na magawa ma'am, hindi iba na mo. Drug dependency examination, kay base man good po for inpatient na siya. Dito alay siya sa rehabilitation center. Hindi na naman kaya na once a week lang magkita. Para lang dugang sa inyo mga requirements para siya sa inyo. In case wala siya sa inyong palisiya. So, every week lang yung magkita, kung pwede siya sa CBDRP, every week lang yung magkita, once a week, tapos within 3 months. After that, hatagan na ko siya ng certificate of completion na nagawa siya sa programa. Doon na namin na dawat na referral ikan sa local mismo sa Butuan City ng korporasyon. Doon na siya iluha kabuo ka empleyado na ang itabangan para ma-rehabilitate. So, luckily, ipabalik din sila o trabaho sa ilang kumpanya. Kaya usap namin siya na save the user lang daw and jail the user. And then naabot tayo usap na nagawat na referral ikan sa national or really outside Caraga, outside Butuan na company. Kuhan siya Marino. Ang iyang kumpanya, ibababa siya sa iyang pasampahan na siya sa barko, ibababa siya kaya nag-drive out drug testing sila. Nag-found out yung positive siya marijuana, ipa-forward sa amo ang i-rehabilitate, and then katulong December 4, and then nakagraduate, o katong December 11 lang yun po, nakabalik na siya sa pasa lang po. So, hopefully ma-fix ninyo po ang inyong mga palisiya in case wala yung rehabilitation referral dito na-check na to. So, salamat kaayo, Great Love Properties and San Miguel Corporation. At this moment, let me give a thank you to the 2 establishments who accepted the invitation coming from CGB to conduct this advocacy and orientation sa inyo pinaagi sa paghatag o certificate of recognition. So let me read you the citation. Certificate of recognition is awarded to Great Love Properties Corporation and San Miguel Corporation for its active participation and commitment to the successful conduct of the orientation and drug-free workplace program and anti-smoking advocacy held on December 13, 2024 at Villamananga, Butuan City. This recognition highlights the establishment's dedication to fostering a safe, healthy, and drug-free environment for its employees and stakeholders. Given this 13th of December 2024 at Butuan City, Philippines, Rowena B. Cueto, RN, CHB Nurse 2, Anti-Smoking Coordinator, Almarie Gold E. Bertolazo, PDEA Regional Officer, Dean Peses Officer, and John C. Avergonzalo, Registered Nurse, CHD Public Services Officer 3, Anti-Drug Abuse Coordinator. 15 representative po to receive the certification. With Ma'am Buena and Ma'am Alan serving the to give out to give the certificate. Bakit na yung
Hindi, sa salamat din na. Wala ko ba? Natalak. Natalak na. Sige po. Alin, ma'am? So, pinagawa na sila. Dali mo. Thank you. Ano ba wala ng dagdag, ma'am? January, after the guidance last Last month na. Nalimong ko sa ang evaluation form ko. Okay, in behalf of our city mayor, Ronald Alexander Singalanagan, our department head, Dr. Henry, thank you everyone for coming and naatay pas nakikan ka mayor. Salamat! Kaya nice knocking you. Sabi ko na. Unahan lang, di ba? Ay, tubig. Di ba? May word. Unahan na ay word. So, our left side siya. Hindi ka dire-dire. Tama ka din. May water din po. Kanina lang kayo sa ubus. Na. Mula po sa May water din po mga kuya. ang wala. May mahina na. May mahina lang. Kami na lang. Thank you. May water dito mga kuya. Pagkuha mo water ka. Ali, dali yan. Para mahiyami. Kaya pagkuha mo tubig. Ay, tubig din yan. Para mahina lang yan. Malako na ako din. Kunin mo yan. Thank you. Wala na, ambil na extra. Ako, water niya. Attendance ka lang po na. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Kailangan mo makakaroon sa among mga previous number or mga executives sa office naman sa kung ano yung sa graphic evaluation ko ay karoon natin yung shape ng yung similar na yes. So, kung dalawa ba yan yun? Gusto siya kung kantay tayo sa